Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat friends sa iyong tinalakay na napakaganda. Yan. Para mas higit po nilang maunawaan. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar dito sa bayan ng Mandela, Poblacion Sur, Mandela, Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad po sila ngayon sa Purok New Jerusalem, Talisay, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo na ako rin po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga Royal Family ng Riambonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At ganoon din po sa lahat ng mga 70 prophets mula Region 1 hanggang Region 12. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. At sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa na laging nakasubaybay po sa amin. Dyan po ang aking ina, Reyna Shirley del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. So, magandang gabi po sa inyo. Okay, so sa gabing ito, narito naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, liban lang po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambonanza. At sa mga kanyang sinalita, sa mga talinhagang salita, doon po itinago ng Diyos, mga kapatid, sa mga talinhagang salita, yung tungkol sa kaharian ng Diyos at yung mga plano ng Diyos, mga kapatid. Na ano ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Subalit, saan nga ba ito nag-umpisa? Yan. Kunin po natin yung kung saan po ito nag-umpisa, yung kaharian, mga kapatid.
na itong kaharian ay nag-umpisa doon sa bansang Israel. Mga kapatid, nag-umpisa po ito kay Saul, David, and Solomon. Yan. Nag-umpisa ang kaharian. Subalit, doon lang po sa bansang Israel. Na tigpo 40 years silang naghari. Si Hari Saul, 40 years. Si Hari David, 40 years din. Kay Haring Solomon, 40 years din. At natapos si King Solomon sa negative 997 BC. Yan. Ngayon, nung natapos ang mga tatlo na hari na yan, kaya ang tanong, nagpatuloy po ba yung plano ng Diyos? Ay nagpatuloy, mga kapatid. Ano na naman ang ginamit ng Diyos? Gumamit na ng Diyos yung 4 na kaharian sa daigdig. Yan. 4 na kaharian. Na ang unang kaharian sa daigdig ay ang bansang Babylonia. Yan ang naging unang kaharian sa daigdig. Na ang hari po dyan ay si King Nabucodonosor. Yan ang hari. Naghari po siya ng 68 years. Matagal na panahon. Mahabang panahon. Imbes na 70 years siya maghari, dahil sa kanyang kabagsikan, ay pinaikli ng Diyos, ginawang 68 years na lang ang kanyang paghari, mga kapatid. At nung natapos si King Nabucodonosor, ang sumunod na kaharian sa daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Sino naman ang ginamit na naging hari yan sa bansang Medo-Persia? So walang iba, si King Cyrus the Great. Yan ang sumunod na kaharian sa daigdig, ang Medo-Persia. Nung natapos ang bansang Medo-Persia, ang sumunod na naging hari sa daigdig ay ang bansang Greece. Yan. Bansang Greece. At ang naghari po dyan ay si Alexander the Great. Yan ang hari dyan sa bansang Greece. Nung natapos si King Alexander the Great, ang sumunod na naging kaharian sa daigdig ay ang bansang Roma. Yan. Bansang Roma. Yan ang 4 na kaharian. Unang mga kaharian sa daigdig. Ang una, bansang Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Yan ang mga kaharian. Ngayon, ang tanong, meron pa bang kaharian ngayon sa daigdig? Mga kapatid, wala na. Meron kaharian doon sa Kingdom of Saudi Arabia. Subalit, doon lang sa Saudi yun. Hindi man pang buong daigdig. Kaya yung plano ng Diyos ay nagtuloy pa rin sa pamamagitan ng pinili or sinugo. Sino yung sinugo? Mga kapatid. So, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pinahiran ng banal na langis. Pumasok sa kanya yung banal na espiritu ng Diyos.
ang ating Panginoong Hesukristo. Na kanyang ibinabalita ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa Lucas 4:43. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Narinig po natin yung nabasa. Siya po yung sinugo. O ibig sabihin, siya yung pinili. At kanyang dinadala ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat hindi lang siya ang nangaral. Sino ang kasama niya na nangangaral or dinadala? Basahin po natin yan sa Lucas 8:1. Basahin po, Are. So ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon. Yan, kaunting panahon. Na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. Yan. Mga kapatid, ano ang kanyang dala? Ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At kasama niya ang kanyang 12. Sino yung 12 na yan? Ang kanyang mga apostoles, mga kapatid. Sila ang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit sa kasamaang palad, naranasan po ba ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay hari, na siya ay Diyos, siya ay pastor, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay marami po ang kanyang titulo. Tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo? So, hindi siya tinanggap, mga kapatid. Bagkus, ano ang kanilang ginawa sa kanya? Siya ay linitis at higit sa lahat ipinako sa krus, mga kapatid. Kaya sinabi ng Diyos doon sa bansang Israel ayon sa banal na kasulatan. Sa Lucas 4, Lucas 13, 32, 34, 35. Basa rin. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Tuloy. Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Yan po ang sinabi ng Diyos doon sa bansang Israel. Sapagkat hindi man siya tinanggap doon, anong sinabi ng Diyos? Hindi ninyo na ako makikita. Sinungaling po ba ang Diyos, mga kapatid? Wala na doon yung Diyos
na nangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian. Subalit hindi man ito tinanggap, kaya yung kaharian na kanya sanang itatayo ay kanyang inalis ayon sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21, 42, 43. Basa hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilag-gilalas sa harap ng ating mga mata. 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Ibibigay sa isang bansa. Mga kapatid. Bansang sinabi ng Diyos, wala po dyan sa taas. Kaya mapalad ang bansa na kanyang pagbibigyan o pagtatayuan muli ng kanyang kaharian sapagkat hindi man dito tinanggap sa bansang Israel. Anong kanyang sinabi? Aalisin sa inyo ang kaharian, bibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid. Bansa. Isang bansa. Eh kung ating iisipin, ilan ba yung bansa sa daigdig? Sabihin na lang natin, o palagay na lang natin na 300 nation. Subalit, isa lang ang sinabi ng Diyos. Isang bansa. Na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang tema na pag-uusapan po natin sa gabing ito ay kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko rin sa inyo na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaias 2:8. Basa hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Yan. Mga kapatid. Para mas higit po natin maunawaan or maintindihan. So, gagawa po tayo ng ilustrasyon. Mga kapatid. Na para mas higit po natin maintindihan. Yan. Gagawa po tayo ng ilustrasyon. Ito yung lupain ni Jacob. Yan. Puno ng Diyosan. Halimbawa, mga kapatid, kung tayo man po ay may lupain, kinakailangan meron po tayong pagpapatunay na yung lupain na yan ay sa atin. Ano yung pagpapatunay? Siyempre, kung iyo nga, yung lupain na yan, dapat meron kang titulo.
Diba? Para masabi na yung lupain na yan ay iyo. At meron po itong, alam mo yung hangganan. Diba? Alam mo yung hangganan ng iyong lupain. Siyempre, kung meron kang lupain, alam mo yung hangganan ng iyong lupain. Meron po itong muhon sa bawat sulok. Yan. Siyempre, kung aalis ka, at kung ikaw ay babalik, alam mo yung hangganan ng iyong lupain. Mga kapatid. Kaya, ang tanong, saan po ito makikita? So, mula apari hanggang hulo ay puno ng Diyos-Diyosan. Totoo po ba na puno ng Diyos-Diyosan? Tunay, sapagkat sa taong 1523, ano ang kaganapan po dyan sa isang bansa na tinukoy ng Diyos? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya sa taong 1523, na walang bukang bibig mula pari hanggang hulo, ano? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tamang-tama po yung hula ng Diyos na puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya sa taong 1523, anong sinigaw ng ating discovery, ng mga discovery? Diba? Para maging ganap ang mga tao dito sa bansang Pilipinas ay maging Kristiyano. At binasbasan ito ng isang pare. Sino? Father Pedro Valderrama. Yan ang nagbautismo ang mga Kristiyano dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang hula ng Diyos ay tugma po. Ang tanong, saan po ito naganap? Saan po ito makikita? Mula pare hanggang hulo. Puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, nasaan? Saan ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? O hindi po ako mahiya nasabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay ito yung tinukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga na pagtatayuan niya ang kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Bansang Pilipinas. 1523. Philippines is a Christian country. Yan ang bansang nagkakabunga, bansang Pilipinas, mga kapatid.
Maghanap kayo ng bansang nagkakabunga. Liban lang po ang bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya mapalad po ang mga Pilipino. Tayong lahat na Pilipino na nakatira dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat dito dito'y binigay ang Diyos ng lahat ng pagpapala. Yung kanyang kaharian ng Diyos. Kayamanan ng Diyos na ipamamana niya sa kanyang mga anak. Bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng nagsubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Pilimon Ondok Riambulansa sa palatuntunan Consumatum S. Sa lahat ng mga viewers, yan. Sa Regional Director ng Region 9 na laging nakasubaybay po sa amin, Hari Felix Proseso. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong. At ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutong. At higit sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambulansa. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario.